Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw samahan niyo po ako dahil magluluto ako ng Mickey Bihon at saktong-sakto na maulan dito sa amin. Kaya naman sabi ko eto na lang yung aming gagawing hapunan at hindi na kami magra-rice. Kaya naman ay kita nyo itong ating Mickey Bihon na overload sa sahog. Kaya wag na natin palampasin. Kailangan lang natin dito ay bihon, Mickey, may mga gulay din tayo gaya ng repolyo. Naglalagay din ako ng sayote, yung ating Baguio beans, meron din tayong carrots, kinchay, sibuyas at bawang. Then gagamit tayo ng atay ng manok. Meron din tayo ritong baboy at syempre itong tengang daga. Napakasarap nito sa pansit mga manay. Bali dito napakasimple lang naman itong lutuin mga manay. Ewan ko ba, mahilig talaga po ako sa pansit. Hindi mawawala yan. Kapag kumakain ako sa labas, ilang beses ko na rin naman itong nasabi sa inyo. Ewan ko ba, gusto ko talaga laging may pansit. So naglagay na ako rito ng mantika at una kong igigisa ay ang ating bawang. So sa bawang, depende sa inyo kung gaano karami. Pero sa ating kompletong sangkap, ilalagay ko na lamang po sa description box sa baba para po sa mga gustong masundan itong ating recipe ng ating pagluluto ng Mickey Bihon Overload. Pagkatapos kong magisa yung bawang, sinunod ko na rin ang sibuyas. Ginisa-gisa ko lamang to hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Then isunod na natin ilagay yung ating pork. Pwede kayong gumamit din naman ng chicken. Or kung ayaw nyo naman ng may karne, pwede rin naman kahit wala naman nito mga manay, ay pwedeng pwede. So, igigisa lang natin to pero maglalagay tayo ng pampalasa. Naglagay ako rito ng pamintang durog. Then, lalagyan ko rin to ng patis. So, yung patis yung pinakaasin ko. Pero, konti lang. So, sa pagtitimpla nito mga manay, like ko naman sinasabi, kayo yung masusunod. So, tatansyahin nyo rin po kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla na gusto. Then, pagkatapos kung masangkot siya, hayaan lang natin yan ng ilang minuto. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan, kapag nakikita nyo nag-golden brown na yung ating baboy, nagkakameron na siya ng pagka-konting sunog, ayan, napakabango na, ilalagay na natin itong atay ng manok. At dun sa hindi kumakain ng atay ng manok, mga manay, kasi merong iba ayaw ng may atay, pwede nyo naman din tong tanggalin. So, bali dito ay sinasangkot siya ko lamang po to para matanggal yung lansa at the same time mas malasa para sa ating pansit. Hahayaan lang natin to ng mga at least 5 to 8 minutes bago natin to balikan at tutuin sa katamtamang apoy. Then, after ng ilang minuto, eto na, luto na tong ating karne at yung ating atay ng manok. So, dito po ay magbabawas ako. Bali, magtitira lang ako ng konti para ito mamaya ay ilalagay natin sa panghuli kapag luto na yung ating pansit. Kasi iniiwasan natin na madurog yung ating atay ng manok. Ang bango. Ayan. Mas maraming atay mga manay, mas masarap para sa akin. Atay lang ng manok, okay na okay na. So, dahil okay na tong aking tinira, maglalagay na po ako dito ng tubig para sasabawan na natin. Pwede rin kayong gumamit kung meron kayong pinagkuluan dyan ng baboy, na buto-buto, or manok, pwede rin naman. Naglagay ako rito ng 1 liter ng tubig, then naglagay ako ng 1/3 cup ng soy sauce at 3 tablespoon ng liquid seasoning. Hinayaan ko lang to hanggang sa kumulo at kapag kumukulo na ay pwede na natin buksan at haluin. So dito pwede na natin ilagay yung mga gulay natin. So, first time kong nilagay siya sa panghuli, pinakulan ko muna yung sabaw para talagang malutong yung ating mga gulay. Inuna ko yung ating sayote, carrots at yung ating Baguio beans. Nilagay ko na rin tong ating tengang daga. Ang sarap nito mga manay. Itong tengang daga sa mga hindi pa nakakapag-try. Pero, kailangan po kapag gagamitin nyo to, ibabad nyo muna sa mainit na tubig dahil ito po ay dried, pinatuyo. Pagkatapos nyo, nilagay ko na rin yung ating bihon. Yung bihon ko rito ay kalahating kilo. Hiniwa ko lamang po ng ganito. Hindi ko siya binababad sa tubig kasi ayoko siya na matabang. Gusto ko masisip-sip niya yung pinakasabaw ng ating niluluto. Then, hinalo-halo ko lamang po para mas maluto ng maayos. Lumambot itong ating bihon. Ngayon, depende rin po sa bihon yung ating nabibili. Kapag tingin niyo ay kulang pa sa luto yung bihon, dagdag lang tayo ng tubig. Then, hinayaan ko lang to ng ilang minuto para lumambot. Tapos, hinalo-halo ko po ulit. Ayan. Pwede rin kayo maglagay ng mga pampalasa pa na gusto ninyo. Kayo naman po yung masusunod. Kaya, kailangan titikman nyo rin mga manay.
So, ang timpla po nito, kung mapapansin nyo, hindi po ako naglagay ng asin. Hindi naman talaga ako naglalagay ng asin sa pansit kasi ayoko ng maalat. Then, dito, nilagay ko na rin yung ating 500 grams ng Miki. Sa Miki naman mga manay, ang paggamit nito, mas mainam po na bago ninyo ihalo sa ating bihon, mas mainam po na ibabad nyo or bantuan nyo ng mainit na tubig. Tapos, banlawan nyo po ng mga at least 3 beses para matanggal yung kanyang anggo. Kasi may amoy ito eh. Bago nyo po salain at ihalo dito sa ating bihon. So, pagkalipas lamang ng ilang minuto, ayan, malambot na tong ating Miki at yung ating bihon. Bali, lalagay na natin dito yung ating repolyo. So, sa huli talaga yung repolyo para hindi siya yung malabsa or ma-overcook sa pagkakaluto. Then, hinalo-halo lang natin. Nako mga manay, kung nandito kayo sa akin at kung katabi kayo, malamang siguradong parang gusto nyo ng sumandok. Tapos meron kayong bit-bit na monay. Ang sarap ipalaman sa tinapay talaga. So matapos natin na mailagay ang ating repolyo, dito ilalagay ko na rin yung ating tinabi na karne at atay. So lagay lang natin dyan sa ibabaw, pero hahaluin pa natin yan mga manay. Kumbaga pinaka-design lang nito, lalo na kung gusto nyong pasukin tong pang negosyo. Para sa akin kasi mga manay, gustong-gusto ko talaga sa pansit yung maraming gulay. Then, nilagay na rin natin yung kinchay. Kasi kapag konti yung gulay, parang ang lungkot ng pansit, di ba? Kaya gustong-gusto ko talaga maraming gulay. Ayun nga lang, grabe yung gulay ngayon. Ang presyo ng gulay, kapresyo na rin ng karne. Mas mahal pa nga minsan sa karne. So, eto na, dahil okay na to, ay pwedeng-pwede na tong iserve. At sa mga gustong pasuking pang negosyo to mga manay, pwedeng-pwede nyo nang itry ang ating Miki Bihon Overload at siguradong magugustuhan ng inyong mga customer, hindi lang customer ninyo, pati ng inyong pamilya. Kaya naman, eto na, maglalagay na ako sa ating lagayan. Ngayon sa magtatanong mga manay, itong ganito karami na niluto ko ay nagkakasya po ito sa size 16 na bilao. Kasi maraming gulay yung aking nilagay sa ating Miki Bihon. So, dito magpe-plating tayo para pakita ko lang sa inyo kung paano yung design niya, lalo na kung pambenta. Ayan, lagay natin yung mga gulay sa ibabaw. Tapos, yung karne at yung tengang daga. Yung tengang daga, mga manay, nabibili lang to sa supermarket. Meron din po sa palengke. Itanong nyo lamang po. Yan. At ang panglas, naglalagay din po ako ng chicharon sa ibabaw. Huwag kayong mag-alala mga manay, hindi po maalat ang timpla nito dahil pwedeng-pwede nyong papakin. At hindi kompleto ang pansit kapag walang kalamansi. Siyempre, dito ako titikim. Diba, ang dami pang tira. Kaya talaga namang may pagkain na kami ng aking mga chikiting. Meron ka pang pambenta. So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pasyensya na kayo sa aking muka. Nagmamantika na ako dito sa pagluluto natin dahil nakatapat ako sa kalan. Pero gusto ko lang kayong takamin at sana'y masubukan nyo itong ating Miki Bihon na talaga namang napakasarap at ang sarap ipares sa mainit na tinapay. So, muli magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!